Sa tingin nyo, bakit nga po ba mas madalas maapektuhan ng tinatawag na UTI ang mga kababaihang malapit na mag-menopause or nasa menopausal stage na? So if you do like my content, mga madam and sir, no, just don't forget to please click like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, new Facebook page, Instagram, and TikTok. So maraming salamat po. God bless! So ano po ba itong tinatawag na menopause? It's a natural process po para sa aming mga kababaihan na tumitigil na o wala na kaming regla. So ibig sabihin nito, stop na po ang aming reproductive years. Hindi na po kami makakapagbuntis. Ngayon, typically nangyayari po ito at the age of 45 up to 55 years old sa aming mga kababaihan. So ang nangyayari po dito, mga madami sir, no, kapag ikaw ay nasa menopause na or premenopausal stage, bumababa po ang inyong estrogen at ang inyong progesterone. Definitely, napakaraming changes po ang nangyayari sa katawan naming mga kababaihan and even po sa sexual activity. Ngayon, ang tanong, bakit nga po ba mas madalas maapektuhan ng UTI ang mga kababaihan na nasa menopausal stage na or malapit na mag-menopause? What do you think? Parang may naamoy ako hindi maganda. So the main reason po dito, mga madam and sir, is the estrogen po. Ang aming hormone na estrogen ay nagde-decline o bumababa na. So kapag nag-decline o bumaba ang aming estrogen hormone, naaapektuhan din po ang aming urinary tract, ang aming pantog. So napakalaking changes po nito. Kaya nagkakaroon ng UTI isang babae. Ngayon, mga madam and sir, hindi lamang po sa urinary tract nagkakaroon ng changes. Even nga po sa aming vaginal lining, nagninipis po ito at hindi na nagiging elastic. Ngayon, ano pong magiging epekto nito? Kapag po nagnipis po ang vaginal lining ng isang babae na nasa menopausal stage na, ang nangyayari po dito, mas nagiging favor po ito sa mga bacteria. Mas tumataas po kasi ang pH level namin mga kababaihan kapag bumaba po ang aming estrogen. Ibig sabihin po, naaapektuhan po ang aming normal flora. Yung mga bacteria dyan, yung good bacteria. So, nagkakaroon ng changes. So, pag may changes, definitely gusto yan ng mga bacteria at tumataas po itong bacteriang ito kaya nagkakaroon po ng tinatawag na UTI. Samantalang po, sa sexual activity po ng mga kababaihang nasa menopausal stage na ay nagde-decline din. Bakit po? Kasi nga po bumababa din ang aming estrogen. No? So, kailangan intindihin din po ng aming mga partner na may nangyayari pong kakaiba or changes sa aming katawan. Di totoo yan. So, ano yung mga changes na yon? Probably magkakaroon po ng pain sa pakikipagtalik, kaya ayaw na niya makipagtalik. Bakit nagkakaroon ng pain, mga madam and sir? Kasi nga po, di ba sabi ko sa inyo kanina, ang vaginal lining po ay nagninipis. So definitely po, kapag nagkaroon ng penetration dyan at hindi lubricated ang isang babae, nagkakaroon po yan ng sugat. Opo. So syempre, ikaw ba naman sir, ang magkaroon ng sugat dyan sa loob ng ari nyo, di ba? Ng ari ng mga kababaihan. Kapag magkaroon ng sugat, masakit. Nagkakaroon ng bleeding. Kaya nga po, it's a must na mas maganda pong gumamit po ng water-based lubes, lalo na po kapag ang kababaihan, ang inyong partner ay nasa menopausal stage na. Iwas po ito sa friction at iwas na rin sa pain and bleeding. Isama na rin natin, alam niyo po ba ang mga kababaihang nasa menopausal stage na ay nagkakaroon din ng urinary incontinence? O yung sabihin na lang natin, nahihirapan silang ilabas lahat ang kanilang wiwi. Ngayon, ano yun? Ito yung mga tipong nagbubusiaw or paunti-unti lang inyong ihi. Hindi makalabas lahat. So definitely, kapag merong retention ng inyong wiwi sa inyong pantog, syempre, tataas din po ang inyong infection. So definitely, it will lead to UTI po. So this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na makasama ko pa po kayo sa other vlogs ko. Comment down below kung meron kayong katanungan at kung meron po kayong requested topic. So maraming salamat po. God bless!